Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po komentuhan po natin. Ito pong balita na natuklasan daw po na halos pare-parehong address at auditor ng korporasyon ng mga diskaya, mga tambay. Alam naman natin, itong mga diskaya po ay napakarami po at talagang popular at ubod po ng yaman at dami ng pera nitong pamilya na ito, mga tambay, dahil daw po sa pagiging kontraktor o contractors ng DPWH o sa gobyerno. Pakinggan po natin itong balita at komentuhan po natin. Ito po ang napakaganda pong mapagkunan po ng sinasabi pong mga kasabwat. Ito pong mga diskaya. Pag ito po ay kumanta at itinuro po ang mga politiko na nakikinabang po sa kanila, napakaganda po nun, mga tambay, na mabunyag po talaga ang mga politiko. Hindi po ang diskaya lang. Kasi hindi naman po ito magiging popular o magiging famous o successful kung wala po itong kasabwat ding mga politiko umano. Pakinggan po natin, mga tambay. Iisa ang address, iisa ang auditor at iisa ang pamilya. Yan ang natuklasan ng inyong Billionaire News Channel sa 8 korporasyon na pag-aari umano ng pamilya Diskaya. May Agenda Weekend Report si Joash Malimbay. Siyam na korporasyon ang umano'y linked sa mga Diskaya. Ayon yan kay Pasig City Mayor Vico Soto. Ang siyam na kumpanyang ito nakakubra ng halos 31.6 billion pesos sa loob ng 3 taon o katumbas ng halos 6% para sa buong pondo ng bansa sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa SEC files na in-upload ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang mga korporasyong ito na bilyon-bilyong piso ang mga kontrata, tila iisa ng address. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na may mahigit 7 billion pesos worth of contracts matatagpuan sa 785 J. Pueblo Street, Barangay Bambang, Pasig City. Ang St. Timothy Construction Corporation na mahigit 7 billion pesos din ang nahawakang kontrata matatagpuan naman sa 793 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, muli sa Barangay Bambang, Pasig City. Ang mas maliliit na Diskaya-link companies naman tulad ng St. Gerard Construction, Amethyst Horizon Builders, Waymaker General Contractor at Elite General Contractor and Development Corporation, tila iisang building lang ang address sa 792 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, Barangay Bambang, Pasig City, katabi lang ng St. Timothy Construction. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga dokumentong ito, napag-alaman namin na tila iisa lang ang auditor ng lahat ng kumpanya na link sa mga Diskaya. Isang CPA lawyer na nagngangalang Conrado Conrad Briones. Sa pagsusuri pa ng aming team, napag-alaman namin na tila pinaghati-hatian lang ng mga Diskaya-link companies ang kanilang mga kontratang nakukuha sa Metro Manila, Ilocos Norte, Bulacan, Laguna at Oriental Mindoro. Ayon sa aming mga kinonsultang legal experts, posible itong mag-violate sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act sakaling mapatunayan na nagkaroon ng bid rigging. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magkakaroon ng isang congressional hearing sa September 2 bilang parte ng investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control project sa Bulacan. Ito ay matapos magalit ang Pangulo sa ilang palpak na proyekto, kabilang na ang isa na hawak ng mga Diskaya. We will be able to determine accountability on the first hearing alone, no? Dito po. Yan po, mga tambay. Wala naman po kakwenta-kwenta yung nagsasalita, mga tambay. Politiko. Mga tambay. Si Ridon, ibang klase po. Ang mga sangkot po dyan ay mga politiko. Yan pong napakaganda dyan, mga tambay. Lalo-lalo po dito sa binunyag ni Mayor Vico Soto, dito po sa mga Diskaya. Napakarami po nilang hawak na kumpanya. Pero po halos isa lang po ang mga address nito. At pati po ang auditor. Ibang klase po. Ito po, mga kabayan, sa simpleng komento at pananaw, napakarami po nitong hawak. Ito po'y hawak ng mga politiko. Hindi po ito gagalaw at kikilos at lalaki
at magiging famous at magiging bilyonaryo itong pamilya na ito kung wala pong kumokontrol o sinasabing bata-bata, binabata-bata sila. Dahil nakita nyo po, halos sa buong Luzon po, meron sila at napakarami po nilang kumpanya. Talagang ibang klase po ito. At nakita naman po natin kung paano po ito inimbestigahan. At syempre, pati po yung nung panahon po ng politika, di po ba? Dahil nga meron din po itong nag-i-issue sa mga social media, lalo-lalo sa mainstream media. Dahil po ito may binabayaran daw po ito, di ba? Kumalat ito Mismong si Mayor Vico Sotto nagpakalat at sinasabi niya na nagbabayad daw po itong pamilya na ito at binabayaran ang mga journalist, mga tambay, ang sinatawag na mga sikat, di ba? Pagka sikat ka nga journalist, di po ba? Talagang makakakuha ka raw po at babayaran ka ng talent fee na hindi bababa sa 10M o 10 milyon. Hindi po ba? Nag-react nga po dyan yung sikat na mamamahayag, di ba? Na asawa ng politiko, nag-react po sa 10 milyon. Si Corina Sanchez at si Babaw, di po ba? Nag-react po sila dyan dahil hindi raw po totoo. Sa dami ba naman ng pera nito? Umaapaw ang pera nito isang contractors na ito o itong contractor na ito sa dami ng kumpanya nito. At sa dami ng mga sasakyan itong ubod ng mamahal at dami ng mansyon, mga kabayan, at sa dami, baka ang pera nito yung sinasabi ni Mayor Magalong na punong-puno na ng pera ang vault ng bahay nito. At lahat halos ng bahay nito ay baka punong-puno ng pera. Ito po mga tambay, ito pong isa lang po ito sa contractors na pinangalanan at sinasabi ng Pangulo. Ito pong Diskaya. Pag ito pong pamilya na ito pong kumpanya na ito ng Diskaya, mga tambay, ay naimbestigahan ng malalim na investigasyon. At ito po ay maiipit na sa bagay, nagkaroon na naman tayo ng comparison o pattern. Hindi po ba si Janet Napoles sa PIDAP? Halos hindi po siya kumanta. Di ba? Wala siya halos kinanta ng mga politiko. Talagang naging tikom ang bibig niya. Di po ba? Napakaraming sangkot din po sa PIDAP. Isa rin pong contractor, si Janet Napoles. Di po ba? Pero siya po ang nakakulong at talaga hinatulan po ng hindi bababa sa 50 years na pagkakakulong. Dahil din po sa napaka-anomalya na mga gawain doon po sa PIDAP. Di po ba? Ngayon, dito naman po sa flood control, katulad po dito na pumutok na napakarami pong ghost project at napakahina po ng pagkakagawa ng mga flood control. Talagang tinipid po nila. Tinipid para po kumita at magkamal ng salapi. Di po ba? Sobra-sobrang pagtitipid ang ginawa. At karamihan pa ay ghost project. Pinagkakitaan po nila ng husto ang flood control. Pero itong pamilya na ito, marami pong kasabwat ito. Komento ko po, hindi po ito magiging matagumpay na pamilya, itong kumpanya na ito, kung wala pong humahawak dito. Katulad po no kay Janet Napoles. Kung wala pong mga politiko na talagang matataas na politiko, hindi po magtatagumpay si Janet Napoles. Di po ba? Dahil kailangan po ng proteksyon. At alam naman po natin, hindi naman po tayo bobo, tanga, gago, na ang mga contractors ay umaasa po sa mga politiko yan. Nagiging bata-bata po ng politiko yan. Lalong-lalo po, hindi lang po politiko, pati po ang departamento po ng DPWH. Di po ba? Kasama po ang DPWH. Diyan po, di ba? Yan po kasi, magkakasabwat po yan mga district engineer ng DPWH. Kasi siyempre, papayag po ba ang sekretary ng DPWH na hindi siya maulingan dyan? Lalong-lalo po ang Pangulo. Papayag ba hindi maulingan ng Pangulo? Proyekto niya yan at kanyang ahensya yan. Ang DPWH ay hawak niya yan. Hindi po ba? Talaga pong yan po ay systematic po yan. Wala pong iniwan sa pyramid yan. Di ba? Yung mga scammer, di ba? Mag-uumpisa ka sa top, sa taas.
Ganun po yan. Mas malaki kinikita nung pinaka-top. Yung tinatawag na pinaka-ulo nila. Dito po, ganyan din po yan mga tambay. Ito po ang pinaka gumagalaw sa ground. Ito po ang proyekto. Ito po mga contractors o contractor na ito katulad ng Diskaya. Sila po yung nag-i-implement. Sila po yung gumagawa ng proyekto. Pero pagdating na po sa budgeting at pera na lalabas sa kaban ng bayan na galing sa buwis ng mga Pilipino, diyan na po nagkakaroon po ng malaking partihan yan. Hindi lang po ang mga contractors ang involved po dyan. Pinakamalaki involvement po dyan, mga politiko. Di ba? Mga politiko, yung mga matataas na katungkulan dyan. Di po ba? Lalo-lalo na po yata ang Kongreso. Magmula sa Pangulo, DSWD, DPWH for correction, DPWH, Pangulo, DPWH, siyempre po, mga Kongreso at contractors. Siyempre, pag sinabi mong mga contractors, nandiyan na po yun. Kukontratahin na po nila yan. Hindi po ba, mga kababayan? At sasabihin nila, malaki yan. Malaki yan. Malaki ilalabas nilang pondo dyan. Bilyon-bilyon. Pero pag nahawakan na po ang bilyon-bilyon at nagkaroon na po ng kontrata, diyan na po madidisgrasya ang pera natin. Diyan na po. Kaya ang nangyayari po sa ating mga proyekto, mahinang klase. Hindi po nagtatagal. Isang dali lang, giba! Ang napakasaklap pa, wala na yung pera, wala pa rin ang proyekto na ibubulsa na halos lahat ng pera. Kaya dito po makatambay, dapat po dito pakantahin hanggat maaari. Ito po sana ay hindi po hindi dapat po Kongreso ang nag-iimbestiga rito. Sa totoo lang, magkakaroon po kasi ng pagtatakip at magkakaroon po rito ng sinasabi po na ililigtas lang po nito yung mga sarili nila. Pagka po ang iimbestigahan na po at ang mag-iimbestiga yung Kongreso, wala po tayong aasahan dyan. Dahil yung mga involved na politiko, lalo-lalo dito sa pamilya ng Diskaya, ay mawawalan lang po ng silbihan. Baka po yan, yung sa bandang huli, wala naman po makukulong dyan. Walang makukulong na mga politiko riyan. Wala. Pati po ang Pangulo, baka hindi rin po makapagpakulong ng mga politiko ang Pangulo. Dahil mismo ang Pangulo, dinadala na po ang issue. Saan po? Sa mga Duterte na po dinadala. Kailangan daw po imbestigahan ang mga proyekto ng mga Duterte. Tinatanggi na po ngayon. At talagang humahanap na po ng sinasabing maituturo sa kapalpakan po ng kanyang panunungkulan ng 3 taon mahigit. Ang pera po na nalustay at napaghahati-hatian halos ng mga demonyong magnanakaw sa ating bansa, pinagpira-piraso na nila at pinagdala-dala na nila sa kanilang mga vault. Ngayon, naghahanap na po sila ng sisi. Kaya po, sa mga darating na araw, inuumpisahan na po yan. Dahil nagpahayag na po ang palasyo na kailangan pong hinahanap po nila ang flood control sa proyekto ni dating Pangulong Duterte. Ganyan po talaga. Pagka po ang leader ay weak, pagka mahina ang leader at pumalpak ang kanyang mga proyekto, maghahanap po ng turo yan. Ituturo niya po. Magtuturo na po yan ng sinasabing mas palpak daw sa kanya. Pero ang tanong po rito at ang issue po rito, yung pera ng taong bayan na hinawakan mo ubod ng laki. Napakalaki ng binadget mo bilang ikaw ay Pangulo sa iyong panunungkulan. At flood control pa lang yung issue na yan. Mga kabayan, wala pa dyan ang napakaraming programa at proyekto at pagawain po ng DPWH. At ngayon, sa flood control pa lang yan. Paano pa yung ibang pagawain ng DPWH na nahahawaan po ng Diskaya at ng mga politiko? Kasi po napakarami pong politikong involved po rito. Mga kabayan, halos buong Luzon po ay nahahawakan po nitong pamilyang Diskaya na ito. Isang-isa pa lang po yan. Kaya po pagka yan po ay kumanta,
At ikinanta po niya lahat ang mga kasabwat po at kumikita sa kanyang kumpanya dito sa Diskaya. Napakarami pong politiko ang tatamaan dyan at maiipit. At talagang kumikita ng napakaraming pera dito pa lang sa isang kumpanya na pag-aari po ng mga Diskaya. Napakarami niya pong kumpanya pero sila lang ang may-ari. Ibig sabihin, mga kabayan, maraming politiko gumagamit kasama po ang DPWH. Ginagamit po ang kanilang kumpanya ng mga Diskaya. Dito po sila sumasalok ng pera. Sumasalok po sila sa mga Diskaya. Itong mga politiko na ito, umano. Kaya mga kabayan, sana mga kabayan, merong dumating ang panahon na maimbestigahan po ito ng tamang investigasyon. Hindi po katulad ng investigasyon ngayon. Yung mismong pinagbibintangan, yung mismong walang tiwala na ang taong bayan dito sa mga demonyong politiko na ito umano sa ating bansa. Sila pa mismo ang mag-iimbestiga dito sa korupsyon ng flood control. Katarantaduhan po yan. Wala pong maniniwala sa mga investigasyon ng mga demonyong yan. Umano. Saka nakakita. Sila ang tinuturong mastermind, kasabwat sa maanumalyang mahigit 3 taong proyekto ng flood control. Sila ang nag-iimbestiga ngayon. Sino ang iimbestigahan nila? Mga sarili nila? Ipakukulong ba nila ang mga sarili nila? At ibabalik ba nila pag sila nag-iimbestiga sa mga perang ninakaw nila? Sige nga. Katarantaduhan yan. Sana dumating po ang panahon na ang Vice President ang mag-imbestiga sa kanilang lahat. Pagka ang Vice President po ay naging Pangulo ng Pilipinas, sana po, buksan po sana lahat ng Vice President itong mga tao na involved na ito. Sa lahat ng issue ng korupsyon ay maimbestigahan po ng Vice President. Pag siya na po ang Presidente, magmula po sa Pangulo, lahat po ng politiko na sangkot ay kailangan po ibalik at isukan nila ang mga ninakaw nilang pera sa taong bayan. Malaki po kasi ang pagkakaiba. Yun nga po yung sinasabi ko po sa inyo mga kabayan, mga katambay. Kay dating Pangulong Duterte, hindi po nagkaganito ang pera ng Pilipino. Hindi po ganito katalamak ang korupsyon. Hindi po naging issue ni dating Pangulong Duterte na 3 taong pamumulitika at 3 taong korupsyon. Wala pong ganyan sa kanya. Dire-diretso po ang kanyang programa, ang kanyang ginagawa. Hindi po katulad ng nanunungkulan ngayon. Wala pong inatupag kung hindi pamumulitika para po humaba ang termino nila at hindi na sila mawala sa kapangyarihan gamit po ang pera natin. At ito po, mga korupsyon na mga galamay, magmula sa taas hanggang galamay, ay pinagkakakitaan po ang Pilipino, ang ating pong buwis. Pinagsasamantalahan ng mga demonyong ito. Sana po mga tambay, itong mga Diskaya ay talaga pong, sana sa panahon po kasi ngayon, hindi pa kakanta ito. Komento ko po, nakasandal pa po ito. Nakasandal pa po ito sa pader. At kung ito po iipitin, kung iipitin po ito, hindi rin po nila pakakantahin ito. Pipilitin po nila ito maging bingi, pipi at bulag. Ito po mga Diskaya. Kasi po, lalo po silang malilintikan pagka sila po'y nandamay dahil wala po sila sa posisyon ngayon. Hindi po ba? Pag nilagyan mo ng logic, delikado po ang mga Diskaya pagka sila po'y nagturo ngayon. Pagka po sila'y nagturo ng mga kasabwat nilang malalaking taong politiko, kasama po ang DPWH, mga kabayan, nadidisgrasya po sila. Hindi po ba? Logic. Wala sila sa posisyon at mahirap banggain ang mga nakaupo ngayon. Hindi po ba? Bakit ko po nasabi? Pati nga mga men in uniform hindi po makapalag sa kanila. Sa ginagawa nilang systematic na korupsyon na mahigit 3 taon umano, nakita nyo po ba kumibo ang men in uniform? Nakita nyo bang kumibo lahat? Nag-react? Kinwestiyon? Nakita po ba natin? Pati po simbahan, pati makakaliwang grupo, pati mga media, ang maiingay, lahat tahimik. Ganon po katindi ang ginagawa nila systematic, mga tambay.
nakokontrol po lahat yata ng pera. Tahimik. Kaya kung ngayon po ibubunyag ng mga diskaya ang kanilang mga kasabwat na matataas na politiko, madidisgrasya po yan. Umano, mga kabayan. Kaya ang mangyayari lang po sa pamilya na ito, sila lang po maiipit. Wala pong iniwan ito kay Janet Napoles na siya lang po halos ang naipit. Ang mga contractors. Kasi po itong mga politiko na ito, may pipiliin lang po ito umano. Meron lang po ito magiging sinasabing yung magsasacrifice. Isasacrifice po nila itong mga tao na ito para po mailigtas po yung mga sarili nila. Wala pong iniwan yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte na war on pulburon. Hindi po ba napakaraming sangkot na mga narco-politics? Mga nasa kapulisan? Hindi po ba? Nililinis po muna nila yung dumi nila para hindi po sila ituro. Hindi po ba? Sinutsugi muna nila yung alam po nila na magtuturo sa kanila na sila'y sangkot. Huwag naman sana po mangyari yan sa panahon po ng flood control para lang po ma-save po ng mga magnanakaw na politiko ang mga sarili nila dahil nagamit po nila itong kumpanya na ito ng Diskaya. Hindi po ba? At sisilipin po lahat yan. At dapat pong silipin po yan mga tambay. Yung ubod po ng dami ng pera niyan, isang damukal na pera, ito pong pamilya na ito ng mga Diskaya, kailangan po silipin yan. At kailangan po nilang isuka kung ano man ang mga proyektong nahawakan po nila at nagkasablay-sablay, mga kabayan, kailangan po yan, unang-una, di po ba? Gawin nila ulit ng tama gamit ang sarili nilang pera na nakuha po sa gobyerno o nakuha sa taong bayan. Yung nakuha nila at kinita nila na pera at yung mga palpak na mga proyektong hinawakan nila na nakuha nila sa gobyerno, kailangan po dyan gawin nilang muli ng tama na may standard at kailangan bantayan. Tingnan po natin kung hindi maubos ang pera niya mga tao na yan. Lalo-lalo tong Diskaya. Sa dami na palpak ng flood control, lalo-lalo yung mga proyekto niya, sariling pera na nasa vault nila ang dapat pong gastusin dyan. O kaya, bawiin lahat ang mga nakamkam at nakurakot nila at muli pong ibalik sa kabambayan. Yan po ang dapat po dyan. Hindi po ba? Kaya lang sa panahon po ngayon, wala pa po tayong makikitang mga politiko na katulad po ng mga Diskaya na talagang tinututukan at binubunyag na po sa mainstream media ang mga pangalan ng mga politiko na ito. Sa panahon po ngayon ng binagoong Pilipinas, madalang pa po sa patak o sinasabing malabo pa sa sabaw ng pusit na makakita tayo ng isang damukal na mga politiko na involved sa flood control dahil protektado pa po nila ang isa't isa. Mabubunyag lang po lahat yan mga kabayan pagka ang Vice President Sara Duterte na po ang Pangulo. Mabubunyag na po mga pangalan ng mga nagbabalat kayo na mga demonyong politiko sa ating bansa. Yan po mga katambay, ang ating po kinumentuhan. Ang isa lang na ubod ng yaman na kontraktor na mga Diskaya. Dahil po sa mga sinabi rin po at binuko ni Mayor Vico Sotto sa pamilya na ito. At ito po yung naging kalaban niya po ito nung halalan po ang Diskaya. Maraming salamat po mga tambay sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa mga patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya at pang maintenance, pang kape. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Thank you po. Kay Bay Chichioko, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahoo 4531 Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris na United Arab Emirates,
Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, si Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong pong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, isama po sana natin ang pamilya Duterte, ang ating Vice President ay maingatan po sana lalo-lalo po sa kanya pong mga paggawa. At ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte na makabalik na po sana sa ating bansa sa lalong mabilis. At maingatan din po sana sa mga masama. At syempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Ganoon din po. Tayo po magdasal at maingatan po ang ating buong sambahayanan. At syempre po ang ating po mga sarili. Thank you po mga tambay. Sa muli, paalam po. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.